Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kaso tungkol sa batas ng karma. Kung ano ang iyong itinanim ay siya ring aanihin. Ang mga gumagawa ng masama ay karaniwang tumatanggap ng di magandang katapusan. Isuot ang inyong earphones at samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ngayon ni Andrew Kessel, isang lalaking sakim, sinungaling at sa huli ay pinagbayaran ang lahat ng kanyang pagkakamali sa isang nakakagimbal na pagpanaw. Ngayon, tayo ay pumunta sa Connecticut, isang estado na matatagpuan sa hilagang silangang rehiyon ng Estados Unidos. Isa ito sa mga estado na may pinakamaliit na sukat at populasyon, ngunit isa rin sa mga pinakamayaman at pinakamaunlad na estado sa Amerika. Dito ay may isang batang lalaki na nagngangalang Andrew Kessel. Ipinanganak noong Agosto 20 Siya ang pangalawang anak sa isang pamilya ng 5, kasama ang kanyang ama na si Bill, ina na si Ellen, nakababatang kapatid na si Robert, at ate na si Jen. Ang tatlong bata ay may buhay na walang anumang alalahanin. Sila ay nagsusurfing sa New Jersey at nag-i-ski sa mga bundok ng Vermont tuwing winter break. Ang kanilang ama ay isang chemist at nagpapatakbo ng sarili niyang negosyo sa paggawa ng Simfax. Ang kumpanya ay pangunahing gumagawa ng ink para sa mga photocopy machine, at dahil sa sipag ni Bill, ang kita ng kumpanya ay nakamit ang malaking tagumpay. Ang pamilyang Kessel ay nakatira sa isang lupain na may sukat na halos 0.8 hektarya sa Shadow River, isang lugar na napakayaman noong panahong iyon. Ang mga bata ay namuhay sa karangyaan dahil sa malaking yaman na binuo ng kanilang ama. Isang bahay noong panahong iyon na may swimming pool, sariling bangka, at ilang mamahaling sasakyan, sapat na para malaman kung gaano sila kayaman, hindi ba? Bagamat sila ay mga anak mayaman, mayroon din silang sariling mga pinagdadaanan. Halimbawa na lang ay ang kompetisyon sa pagitan ng magkapatid na sina Andrew at Robert para malaman kung sino ang mas magiging matagumpay. Bagamat mas bata si Robert kaysa kay Andrew, siya ay mas extrovert at tila mas matalino kaysa sa kanyang kuya. Ang kompetisyon na ito ay minsan hindi malusog, ngunit kung walang kompetisyon, paano ka uunlad? Kaya naman, marahil ang buhay ng dalawang bata ay magiging mas matagumpay kaysa sa inaasahan. Habang si Robert ay pumasok sa landas ng banking investment, si Andrew naman ay sumabak sa isang kilalang kumpanya ng real estate sa Connecticut. Pagsapit ng 1990, nakilala at minahal ni Andrew ang isang babae na nagngangalang Holly Huff. Noong 1992, ang magkasintahan ay nagpakasal sa gitna ng pagbati mula sa lahat at lumipat sa isang apartment na may mga kompletong kagamitan sa silangan ng Central Park. Noong 1993, itinatag ni Andrew ang kumpanya ng real estate na Handrack sa Stamford, Connecticut. Matapos bigyan siya ni Robert ng maliit na pautang na nagkakahalaga ng $250,000. Ang Handrack ay bumili ng mga apartment building sa kalapit na lugar. Ibinenta muli ang mga ito at kumita ng malaki. Matapos kumita ni Robert ng higit sa $3 milyong bawat taon sa ibang bansa, si Andrew ay kumita rin ng malaki sa sariling bayan ng Amerika. At noong 1995, sinasabing ang yaman ni Andrew ay umabot na sa mahigit $20 milyong. Ngunit ito rin ang panahon kung kailan nagsimulang bumagsak ang reputasyon ni Andrew. Mula 1995, siya ay nanungkulan bilang ingat-yaman ng isang korporasyon na nakabase sa 200 pesong 74th Street, Manhattan, New York. Siyempre, nang makuha ang posisyong ito, si Andrew ay nagsimulang tumanggap ng mga bayarin at ang mga ulat mula sa bangko ay direktang ipinapadala sa kanya para mapadali ang trabaho. Bukod dito, si Andrew din ang namamahala sa pagpirma sa mga bayarin at ulat ng bangko. Pagkatapos, bigla na lang, ang pag-aayos at pagpapanatili ng gusali ay naging mas mahal na malinaw na hindi katimbang
sa halaga na nasa mga resibo. Nakakagulat ba? Si Andrew ay isang mapanlinlang. Gumawa siya ng mga pekeng kumpanya, binayaran sila ng napakalaking halaga para sa mga trabaho at pagkatapos ay inilipat ang kanilang kita sa kanyang sariling account. Naisagawa ni Andrew nang maayos ang kanyang mga mapanlinlang na gawain sa loob ng 7 taon. At tinatayang sa pamamagitan ng pamemeke na ito, paggawa ng mga peking tseke, ang pamemeke ng mga ulat ng bangko at iba pang mapanlinlang na gawain, kumita siya ng halos $2 milyong mula 1995 hanggang 2002. Ngunit mula noong taglagas ng 2002, nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa tungkol kay Andrew at pagsapit ng Pasko ng taon ding iyon, alam niyang ang mga masasamang bagay na ginawa niya ay tiyak na mabubunyag. At upang maiwasang makasuhan, pumayag si Andrew na ibalik ang malaking halaga na halos $4 milyong na may kasunduan na dapat panatilihing sikreto ang tungkol sa kanyang mga ginawang panlilinlang. Ang asawa ni Andrew ay walang kaalam-alam tungkol dito hanggang makalipas ang ilang buwan. At dahil doon, ang buhay ni Andrew ay muling nagkagulo. Ibinenta ni Andrew ang kanyang apartment sa 74th Street at lumipat sa Greenwich. Bagamat nawalan siya ng malaking halaga para sa pananahimik, si Andrew ay kumikita pa rin ng malaki mula sa kanyang negosyo. Ang kanyang asawa at mga anak ay sumunod din sa kanya sa lugar na ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, nagkaproblema ang kanilang pagsasama dahil na rin sa pagkalugmok ni Andrew hanggang sa punto na siya ay nalulong sa masamang bisyo. Ang bagong tahanan ng pamilya ni Andrew ay napakagarbo. Isang swimming pool, isang malawak na lupain na kahit isang convoy ng mga kotse ay kasya pa. Ayon sa mga ulat, gumagastos si Andrew ng hanggang $14,000 kada buwan para lamang sa upa ng bahay. Di nagtagal, ang pamilyang Kessel ay muling dumanas ng tensyon. Isang napakasamang pangyayari. Si Robert, ang nakababatang kapatid ni Andrew, ay pumanaw sa kamay ng kanyang asawang si Nancy. Ang pagpanaw ni Robert ay naglagay sa pamilyang Kessel sa isang mahirap na sitwasyon. Bagamat sa simula ay hindi si Andrew ang nominado para maging tagapag-alaga ng mga anak ni Robert dahil sa kanyang matinding pagnanais na kunin ang responsibilidad na ito. Sa huli ay nakuha niya ang kustodiya. Kaya naman, matapos ang kanyang madilim na nakaraan, si Andrew ay naging bayani sa isang pagkakataon at nais niyang muling buuin ang isang magandang imahe. Ngunit, iyon ay hindi rin nagtagal dahil ang kanyang walang kontrol na paggasta ay muling nagtulak sa kanya pababa. Agad-agad pagkatapos makuha ang kustodiya sa mga anak ng kanyang kapatid, nagsimula siyang gumastos ng walang patumangga. Kung gusto ninyong malaman kung gaano kagastador ang lalaking ito, sapat nang malaman na gumastos siya ng higit sa $8,000 para lang umarkila ng isang pribadong eroplano para sunduin ang kanyang pamilya sa loob ng teritoryo ng Amerika. Malinaw na, hindi ba? At saan galing ang perang ito? Walang iba kundi mula sa yumaong kapatid na si Robert. Sa mga sumunod na taon, si Andrew ay bumili pa rin ng maraming bagay. Bumili pa nga siya ng isang hapagkainan sa halagang $6,000. Bawat bahay ay kailangan ng kainan. Ngunit para saan ang paggastos ng $6,000 para sa isang mesa? Sa panlabas na anyo, iisipin ng lahat na si Andrew ay isang napakatagumpay na negosyante. Ngunit sa katotohanan, ibinenta niya ang lahat ng ari-arian ng mga namuhunan sa kanya nang hindi man lang sila sinasabihan. Wari siyang nawawala sa sarili sa paggastos. Kahit na hindi niya pera iyon, bumili siya ng napakaraming mamahaling sasakyan, 16 lahisain. Lahat-lahat. Kabilang na ang isang Porsche Cayenne, isang Ferrari, at isang Mercedes-Benz G-Class. Sumunod pa, isang 80 pang talampakang yate at isang coffee shop sa tabing dagat.
Pagkatapos niyan, nagpatayo si Andrew ng isang mansyon na may laking 10,010 metro kwadrado para sa kanyang pamilya. Pinasok din ni Andrew ang isang bagong negosyo bilang isang residential developer sa lugar ng Greenwich. Ito ay isang desisyon na walang sinuman ang nakaisip dahil si Andrew ay wala namang anumang karanasan sa industriyang ito. Samantala, si Holly naman ay lalong nawawalan ng gana sa kanyang asawa. Nagsimula siyang makipag-usap kay Jen, ang ate ni Andrew, para parehas silang magreklamo tungkol sa lalaking ito na maluho. Si Andrew ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na substansya at madalas ding uminom, kaya ang kanyang pag-uugali ay naging agresibo. Nagsimulang mapabayaan ni Andrew ang kanyang mga anak at nagsimula pa siyang magkaroon ng ibang babae. Hindi nakapagtataka na si Holly ay nakaramdam ng pagkasuklam sa kanya. Nagpadala si Holly ng ilang mensahe kay Jen na nagsasabing nakakapagod talaga na mag-isang mag-alaga ng mga bata. Paubos na ang pasensya ko. Minsan, sa sobrang stress, parang mababaliw na ako at paminsan-minsan madali akong magalit. Iiwanan ko na si Andrew. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa iba ay nagdulot sa akin ng matinding kahihiyan. Nagpapakahirap akong alagaan ang 5 anak namin habang siya ay kumakain sa labas kasama ang babaeng iyon sa mga mamahaling restaurant at maghapon silang nag-uusap sa telepono. Hindi ko na kaya ito. Talagang napakasama ni Andrew. Siya ay isang taong maluho sa paggastos. Isang asawang hindi tapat, isang gumagamit ng ipinagbabawal na substansya, lasinggero, at isang mapanlinlang na tao. Palaging gustong ni Andrew na makinabang para sa sarili. Nang hindi iniisip ang kahihinatnan, nasasapitin ng iba at ang mga taong kailangang managot sa mga kahihinatnan ay ang mga taong nagtiwala sa kanya. Nakakahiya talaga. Noong Pebrero ng 2005, hindi na nakatiis si Holly at nagsampa ng diborsyo. Makalipas ang 1 buwan, nagpasya sila na ang mga anak ng yumaong kapatid na si Robert ay iiwan sa pangangalaga ng kapatid na si Jen. Sa kabila ng pagkasira ng kanyang pamilya, nagpatuloy pa rin si Andrew sa kanyang mga mapanlinlang na gawain. Pagkatapos mag-resign ng isang empleyado ng Handrock, itinago ni Andrew ang kanyang approval stamp at ginamit ito para pumirma sa maraming transaksyong pinansyal para sa mga mortgage at iba pang mga pautang. Naging matagumpay ang mga pamemeke na ito at ang pera ay napunta sa bulsa ni Andrew. Ngunit, hindi ninyo aakalain na pineke pa ni Andrew maging ang kanyang asawang si Holly at ang kanyang sariling anak. Si Holly, nang malaman ito, ay labis na nagalit hanggang sa punto na noong Mayo 2006, nag-email siya sa ate ni Andrew na si Jen at doon ay isinulat, "Ate, galit na ako sa kapatid mo. Sana ay kaya ko siyang mawala na lang dito." Ang listahan ng mga taong nagturing kay Andrew bilang kaaway ay lalong humahaba. At makalipas lamang ang 1 buwan, noong Hunyo 2006, isa sa mga abogado ni Andrew sa real estate, ang sa wakas ay natuklasan ang pamemeke ng selyo. Kumuha si Andrew ng isang defense attorney. Ipinaalam nito sa FBI at natuklasan na ang halagang kanyang nalinlang ay umabot sa $41 milyong na sumasaklaw sa 3 estado ng Amerika. Nabunyag ang kanyang mga mapanlinlang na gawain. At sa pagtatapos ng Hulyo, habang nasa vacation house ng pamilya sa Vermont, opisyal na inaresto si Andrew at kinasuhan ng pandaraya sa 3 estado. Matapos ang napakaraming maling gawain, ang buhay ni Andrew ay tuluyan ng nasira at ang mas malala pa, wala na siyang matatakbuhan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya dahil sa kanyang hindi responsableng asawa, naawa pa rin si Holly. Pinagpiyansa si Andrew habang naghihintay ng paglilitis at binigyan siya ng huling pagkakataon
na makasama ang mga anak. Sa panahong ito, kinailangang magsuot ni Andrew ng tracking device at manatili lamang sa loob ng bahay. Sa totoo lang, si Andrew ay lubos nang bumagsak at naging labis na kaawa-awa. Hindi lamang ang kanyang kapatid ang pumanaw, kundi pati ang kanyang ama at ate ay ayaw na ring magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Ang mas masahol pa, wala na siyang kahit isang sentimo, habang kailangan pa rin niyang magbayad ng upa sa bahay. Kaya tiyak na mapapaalis si Andrew mula sa marangyang bahay na iyon. Ang nakatakdang paglipat ng bahay ay sa katapusan ng Marso 2006. Ilang araw bago ang pagdinig ni Andrew. Siya ngayon ay labis na naghihirap. Mga proseso ng diborsyo, pagkawala ng kustodiya sa mga anak, mga pinagkakautangang humahabol, maging ang bangko ay kinuha na ang yate, at ang buong koleksyon ng sasakyan. Ang lahat ng positibong relasyon at pagkakaibigan na kanyang binuo ay naglaho at naging mapait na samaan ng loob. Kaya naman, gumawa siya ng mahabang listahan ng mga taong itinuturing siyang kaaway. Sa pagtatapos ng Marso 2006, nagpasya si Andrew na umamin sa kanyang kasalanan sa loob lamang ng isang linggo. Ang pinakamababang sentensya ay 8 taong pagkakakulong. Noong Abril 1, 2006, si Holly at ang kanyang mga anak, kasama ang halos lahat ng ari-arian sa bahay, ay lumipat na, ngunit si Andrew mismo ay hindi pa handa. Pumayag si Holly na manatili siya sa bahay na iyon ng isang gabi at nag-iwan pa ng ilang kahon ng gamit at isang kama para sa kanya. Ngunit ito na pala hindi lamang ang huling gabi ni Andrew sa bahay na iyon, kundi pati na rin ang huling gabi ng kanyang buhay. Noong gabi ng Abril 2, 2006, isang linggo, dumating ang mga naka-schedule na movers para kunin ang natitirang mga gamit ni Andrew. Gayunpaman, bandang 6:00 ng gabi, nag-doorbell sila, ngunit walang sumasagot. Dahil may pahintulot na pumasok, tumayo sila sa pasilyo at tinawag si Andrew. Ngunit katahimikan ang sumagot. Nagsimula silang pumunta sa bawat silid. Kinokolekta ang mga gamit. Hanggang sa ang bahay ay naging walang laman. Na kahit maliit na ingay ay umalingaw-ngaw. Nang bumaba sila sa basement, isang nakakakilabot na tanawin ang kanilang natagpuan. Sa harap nila ay ang walang buhay na katawan ni Andrew Kessel. Walang duda, kinitil ang kanyang buhay. Ang mga kamay at paa ni Andrew ay iginapos gamit ang mga plastic cable tie. Nakatakip ang kanyang ulo at may maraming pinsala sa likod. Ang dugo ay bumaha sa sementadong sahig sa ilalim. Inilarawan ng mga pulis na dumating sa lugar ang pag-atake bilang napakalupit at malinaw na ang salarin ay kumilos ng may matinding galit. Ngunit sa huli, hindi na rin ito mahirap intindihin. Nahirapan ang mga investigador sa pagtukoy kung sino ang may kagagawan. Simula sa mga tao sa pamilya. Matagal nang mababa ang tingin ng dating asawang si Holly sa lalaking ito. May mga pagkakataon pa na nasabi niya ang mga bagay tulad ng gusto niyang mawala si Andrew. At pati ang mga kaibigan ni Andrew. Sinabing nanlin lang siya para sa sariling pakinabang. At matapos matuklasan na ginastos ni Andrew ang milyon-milyong dolyar na cash na pinaghirapan nilang kitain, marami ring mga investor at nangungupahan ang naghahanap sa kanya. Ang bahay ay walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Naniniwala ang mga investigador na posibleng kilala ni Andrew ang taong ito o kahit man lang ay maluwag niya itong pinapasok. Ang mga investigador noong una ay hindi talaga alam kung paano hahanapin ang may sala at hindi man lang nila alam kung saan magsisimula. Ang kaso ay naging mahirap at tila lumamig. Ngunit makalipas ang 2 taon, ang suspek ay nadakip. Ito ay si Carlos Trujillo, isang lalaking nagmula sa Colombia. Siya, kasama ang kanyang pinsan at ilang iba pang miyembro ng pamilya, ay dumating sa Connecticut para sa isang magandang kinabukasan.
Sa panahong iyon, siya at ang kanyang pinsang si Leonard ay nakilala si Andrew. Nalaman ni Andrew na ang dalawang ito ay kapwa masisipag magtrabaho, kaya kinuha niya sila upang magtrabaho para sa kanya. Napansin ng mga investigador ang mga taong ito dahil ang testimonya ni Carlos tungkol sa kung nasaan siya noong gabi ng insidente ay pabago-bago. Noong una, sinabi ni Carlos sa pulisya na nagmaneho siya papuntang Bridgeport matapos mag-iwan ng ilang gamit sa lugar ni Andrew. Sa sumunod na pagkakataon, sinabi ni Carlos na pumunta siya sa Queens at pagkatapos ay sa Bridgeport. Pagkatapos, ilang buwan ang lumipas. Sinabi naman niya na nagdala siya ng isang babaeng nag-aalok ng aliw sa mansyon upang magsaya. Gayunpaman, matapos siyasatin ang tirahan at garahe ni Carlos, wala silang natagpo ang anumang kahina-hinala. Si Carlos ay buong kumpiyansa pangang pinayagan silang magsagawa ng isang lie detector test. Ngunit 2 taon makalipas, noong Marso 2008, nang halughugin ang bahay ng suspek, natuklasan ng pulisya ang isang credit card na may kaugnayan kay Andrew at opisyal nilang tinanong ang pinsan ni Carlos na si Leonard. Sinabi ni Leonard sa mga investigador na binigyan siya ni Carlos ng $11,000 at isang computer para isagawa ang plano kay Andrew. Ang balitang ito ay ikinagulat ng opisyal, ngunit sa totoo lang, iyon mismo ang impormasyong kailangan nila. Sa pag-amin ni Leonard na tumanggap siya ng pera mula kay Carlos para isagawa ang plano kay Andrew, sa wakas ay natagpuan ng mga detective ang susi. Dinala ni Leonard ang pulisya sa Connecticut upang ipakita sa kanila ang mga tindahan kung saan sila ni Carlos bumili ng mga kagamitan para sa masamang plano. At marami sa mga kagamitang iyon ay tumugma sa mga bagay na natagpuan sa pinangyarihan. Bagamat tila nakikipagtulungan, hindi naman talaga inamin ni Leonard na siya ang mismong gumawa. Idineklara niya na siya ay isang kasangkapan lamang para sa sabwatan at paghahanda ng iba, at pagkatapos ay tuluyan ng umatras. Noong tagsibol ng 2009, si Leonard Trujillo ay napatunayang nagkasala sa homicide at sabwatan sa pagpatay. Tumestigo siya laban kay Carlos sa paglilitis at idineklara na umatras siya sa plano matapos matanggap ang napagkasunduang bayad. Sinabi niya na wala siyang alam sa kung ano ang nangyari noong gabing iyon. At sa wakas, noong Nobyembre 30, 2010, 4.5 taon matapos atakihin si Andrew hanggang sa mawalan ng buhay, nagsimulang magdebate ang prosekusyon. Naniniwala sila na sina Carlos at Leonard ay nakapasok sa compound sa pamamagitan ng pagdadala ng iligal na substansya kay Andrew. Si Carlos ay kilala bilang madalas na nag-aabutan ng ganitong substansya kay Andrew. Ang mga bagay na itinuro ni Leonard sa pulisya ay tumugma sa mga bagay na natagpuan sa pinangyarihan. Batay sa lokasyon ng mantsa ng dugo na bumuo ng arko sa dingding, naniniwala ang mga forensic na si Andrew ay nakaluhod ng pumanaw. Ngunit pagdating sa motibo, bakit gugustuhin ni Carlos na gawin iyon kay Andrew? Lumalabas na noong i-freeze ng mga otoridad ang lahat ng ari-arian ni Andrew, tinulungan ni Carlos at ng kanyang pamilya si Andrew na mag-launder ng pera sa pamamagitan ng personal na bank account. Sa prosesong ito, mahigit $200,000 ni Andrew ang misteryosong naglaho. Kinuha ang buhay ni Andrew 4 na araw lamang bago siya nakatakdang tumanggap ng maraming hatol. Kaya, malaki ang posibilidad na natakot si Carlos na baka umamin si Andrew at magbunyag ng ilang bagay na may kinalaman sa kanya. Inabot lamang ng 4 na araw ang hurado upang magbigay ng desisyon. Ngunit noong Disyembre 2010, si Carlos Trujillo ay idineklarang walang sala. Gayunpaman, umamin siya sa salang sabwatan at bilang kapalit ay tumanggap ng sentensyang 6 na taon sa bilangguan at pagkatapos ay ipinatapon pabalik sa Colombia. Si Leonard
na umamin sa homicide at sabuatan ay tumanggap ng mas mataas na sentensya na 20 taon. Sinabi ni Kapitan Mark Marino na siyang nangasiwa sa investigasyon na bagamat may mga bukas na katanungan at walang kaso na may kinalaman sa pagkawala ng buhay, naramdaman pa rin ng ahensya na nakamit ang hustisya. Ang libing ni Andrew ay tahimik na ginanap sa kanyang bayan. Inihatid siya sa huling hantungan kasama si Robert at mahigit 100 tao lamang ang dumalo. At ang bilang na ito ay mas kaunti kumpara sa bilang ng mga dumalo sa libing ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya, habang si Robert ay isang masipag at mapagbigay na tao, ang kanyang kapatid na si Andrew ay kabaligtaran. Ngunit ang magkapatid na Kessel ay mayroon ding mga hindi kagandahang pagkakatulad. Halimbawa, kapwa sila kinamumuhian ng kanilang mga asawa at pumanaw bago mag-edad 50. Si Andrew Kessel ay isang napakakapuspalad na kaso, kung saan namuhay siya ng hindi matuwid at nakaani para sa sarili ng mga hindi kinakailangang sama ng loob. Makikita natin na ang pagbuo ng magandang relasyon sa mga taong nakapaligid sa atin at palaging mamuhay ng may katapatan at kabaitan ay napakahalaga, hindi ba? At iyon ang kaso ni Andrew Kessel. Sa tingin mo ba ay natagpuan natin ang tamang may sala? Ano ang iyong mga iniisip? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Paalam at hanggang sa muli.